pangyayari na nagdudulot ng pinsala sa tao, kapaligiran at maging sa gawain pang-ekonomiya. Halimbawa na lamang nito ang earthquake, bagyo, tsunami, pagsabog ng bulkan at marami pang iba. Ngayon, bigyang kahulugan din natin ang Disaster Management Plan. Ano nga ba ang Disaster Management Plan? Ito ay may kaugnay sa disaster at meron itong tatlong pananaw mula sa iba't ibang sanggunian o tao. Una ay ayon kay Carter 1992, ang Disaster Management Plan ay ang dinamikong proseso ng pamamahala, pag-organisa at pagpaplano upang matugunan ang sakuna. Pangalawa ay ayon kay Ondis at Rodito 2009, ito ay isang politikal na gawain upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa gitna ng sakuna at pagkatapos at bago ito mangyari. Sumunod, ayon naman sa Red Cross Disaster Management Manual, ito ay isang administratibong desisyon at pagkilos ng isang ahensya sa bawat yugto ng sakuna. Ngayon, tumungo tayo sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council na may kaugnayan din sa disaster. Ano nga ba ito? Ito ay ang namamahala ng disaster management sa ating bansa. Ito ay pinangunahan ni Gilberto Eduardo Gerardo, Joaco Teodoro Jr. Ito ay may apat na mahalagang gawain. Una, ang nagpapatupad ng mga programa upang matugunan ang sakuna. Pangalawa ay naghahanda ng mga plano at pagsasanay bago, habang at pagkatapos ng sakuna. Pangatlo ay nagtataya ng mga panganib at posibleng epekto ng sakuna. Pang-apat naman ay ang tinatawag natin NDRRM Plan o National Disaster Risk Reduction Management Plan. Ito naman ay ang pambansang plano na nakakatulong upang matugunan ang sakuna. Ngayon, tumungo tayo sa mga Vice Chairperson ng NDRRMC. Una yung DOST. Ito ay pinamumunuan ni Dr. Senator Solido Jr. Pangalawa yung DILG na pinangungunahan ni Sec. Don Yurmunya. Pangatlo yung DSWD na pinangungunahan ni Sec. Rex Gatchalian. Pang-apat ay ang NEDA na pinangungunahan ni Senator Arsenio Balicasan. Ngayon, ang NDRRM Plan ay may apat na thematic na lugar. Una yung Disaster Prevention and Mitigation. Ito ang pag-iwas o pagbawas ng mga mapanganib na sakuna. Pangalawa ay DILG. DILG na mayroong Disaster Preparedness. Ito naman ay paghahanda sa paparating na sakuna o sa gitna at pagkatapos sa sakuna. Pangatlo ay Disaster Response. Ito naman ay ang pagtugon sa mga naapektuhan ng sakuna. Pang-apat ay ang NEDA. NEDA na nakapaloob ang Disaster Rehabilitation and Recovery. Ito naman ay ang pagbangon ng mga naapektuhan mula sa nangyaring sakuna. Sumunod, bigyan ko ulit natin ang PDRRMF o nangangahulugang Philippine Disaster Risk Reduction Management Framework. Ito ay may kaugnayan din sa disaster dahil ito ay nagsisilbing gabay ng bansa sa Disaster Management Plan. Meron itong tatlong tinaguyod. Una yung pagdutas ng mga hamong pangkapaligiran. Pangalawa yung pagkakaisa ng mga sektor sa pagbuo ng Disaster Management Plan. Pangatlo yung pagbuo ng mga plano at aksyon sa pamamagitan ng CBDRM approach. Ngayon, dahil nabanggit ng CBDRM, bigyan din natin ito ng pampahulugan. Ito ang Community-Based Disaster Risk Reduction Management. Ito ang pagtutukoy at pagbawas ng mga panganib sa sakuna. Ang mga benepisyo nito ay epektibo nitong pamamahala sa oras sa sakuna. Pangalawa ay nakapagpapalakas ito ng kakayahan ng mga komunidad sa oras na sakuna. Pangatlo ay ang mabilis na pagbangon ng mga naapektuhan ng sakuna. Meron din itong tatlong pangkahulugan ayon sa iba't ibang tao. Una kay Abarquez at Silver, noong taong 2004. Ito ay ang paraan pagtukoy sa mga risk na maaari nilang maranasan. Pangalawa ay kay Sean at Kelvin noong 2014.
Ito naman daw ang proseso ng paghahanda para sa kapakanan ng tao. Pangatlo naman ay Sampa 2000, kay Sampa 2001. Ito naman ay mas sabi niya, mas malala raw ang epekto ng sakuna o kalamidad kapag hindi handa ang isang pamayanan o komunidad. Ngayon, tumungo tayo sa dalawang approach na nakapaloob sa CBDRM. Ito ay ang bottom-up approach kung saan ang desisyon ay nagagaling mula sa pamayanan o komunidad o kaya naman ay sa lokal na sektor. Pangalawa naman ay ang top-down approach kung saan nagagaling naman ang desisyon mula sa pamahalaan o mas nakakataas-taasan na tagapagtanggap. At yun lamang po ang aming ulat. Muli ako po si Princess Kara Edraville ang nagpulat na tungkol sa disaster.